Una sa lahat mga kababayan ay nagpapasalamat po ako sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos na niloob niya na nandito tayo ngayon mga kapatid. Kasi kung hindi kalooban ng Ama, wala tayo dito mga kapatid. Amen. So, una sa lahat, pinapasalamatan ko yung mga kababayan natin dito sa Quezon City na nagtiis kayo ng mainit, no? Malinsangan. But because we're fighting for a cause, mga kapatid, hindi natin alintana ang init. Yes! So, bago ako magpatuloy, pinapasalamatan ko yung nasaan na yung ating punong barangay, nandito kanina, no? Si Attorney Ferrer, siya ang punong barangay dito. So, na-meet namin siya kanina. So, bago po ako magpatuloy, mayroon lang po akong isang bagay na ipapaliwanag sa inyo. The common questions na nai-encounter ko every time na makihalubilo ako sa mga classmate ko, sa mga acquaintances, even mga kapatid o mga kababayan sa hindi ko makakilala, kakilala. Ang tanong sa akin, ganito, bakit nakakulong ang inyong pastor? Paano kami magbubuto? So, sabi niya, so hindi ko tahasang sinagot, pinabayaan ko lang siya. Sabi niya, at ang nagkanulo pa ay kasama din ninyo. Meaning to say, kilala din niya si pastor. Kaya siguro hindi discontented siya or whatever, ganon-ganon. So, bakit may nag-betray at bakit may naghudas? Alam kong ang iba sa inyo, baka may naglalaro ding ganyang mga thoughtful sa inyo, mga thoughts sa inyong mga utak, ano? So, sasagutin ko kayo ngayon para yung palaging nagtatanong sa akin o meron pa diyang gustong magtanong, ngayon dito sa entablado, sasagutin ko mga kapatid. So, bakit may nag-betray kay pastor? Bakit may naghudas kay pastor? Aba, parang tinanong mo ako, bakit panahon ni Jesus Christ, mayroong lumitaw na hudas? Diba? Sinong naniniwalang makapangyarihan si Jesus Christ? Sinong naniniwalang maganda ang teachings ni Jesus Christ? Sa 12 niya na apostoles, lahat sila nakapakinig, no? Nakapakinig ng mga fellowship ni Jesus Christ. Naka-witness pa sila sa mga milagrong ginawa ni Jesus Christ. Diba? So bakit siya naging hudas? Mamaya na. Akyat muna tayo sa langit. Sumama kayo sa akin. Doon sa langit, abode ng makapangyarihang Panginoon. May naglitaw nga Lucifer. Diba? Hindi ba alam ng Panginoon na lilitaw si Lucifer? Oh. So bakit, in spite sa kabutihan ng Ama, bakit lumitaw si Lucifer? Alam niyo ba kung ano ang mga common denominator nitong tatlo? Panahon ng Ama sa langit, panahon ni Jesus Christ, panahon ngayon ni pastor. Ano ang common denominator nitong mga tampalasang naging Judas at naging Lucifer? Ang common denominator nila ay corruption. Diba? Greed. Amen. Greed. Si Lucifer, takapagbantay ng bundok ng ginto at mga precious stones na inilalaan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga sons and daughters. Si Judas, siya ang treasurer ng grupo. Oh, dito sa panahon ni pastor, multitasking, wag na nating isa-isahin yon. Basta ang common denominator ng tatlong ito, sa tatlong kapanahonan na yan, greed and corruption and pride of life. Oh, meron sana silang 2020 vision
Meaning to say, klaro sana ang vision. Nako, mga kababayan, nang makita nila ang bungkus-bungkus na, kay Judas nga, 30 silver lang. Lalo na sa panahon ngayon ng ating political landscape. Nawala yung 2020 vision ng mga politiko, sad to say. Noon, 2020 vision. Ngayon, hindi lang 500 ang grado. Bilyon. Kaya hindi na nila nakikita ang tamang landas kasi natapala na ang mga mukha at mga mata ng bandol-bandol. Totoo hindi! Yan ang explanation ko sa inyo at yung tanong ng tanong sa akin, bakit daw may nagganong kay pastor na maganda man kaya ang kanyang teaching, okay man kaya ang pamamahala, bakit? So yun ang tanong ko. Ang sa amin lang kung maswerte kami, kasi ang mga kasamahan namin may wisdom. Yung mga kasamahan doon sa langit noon, mga estupidong mga anghel, kaya 1/3 sila ang nakuha ni Lucifer. Ngayon dito, hindi na tayo malilinlang, mga kababayan. Buksan natin ating mga mata, tingnan natin ang katwiran dahil mayroon tayong tamang judgment. Matino ang ating utak. Kuha ninyo? Ngayon, sa kay pastor na kalagayan. Pasalamat kayo Pilipinas, pinapahiram namin sa inyo si pastor. Kasi kung kami lang, ayaw naming sumabak sa politika. We know what politics is. But because we are also a Filipino citizen, nakikita namin ang pangangailangan ng bansa, nakikita din namin ang kakayahan ng aming pastor. Hindi lang siya pastor, leader siya na may paninindigan. Salpakan mo man ng trillions ang kanyang mga mata, kahit mag-isa na lang siyang nakatayo, tatayo at tatayo pa rin siya. Kaya Pilipinas, magising na kayo. Money is not everything, although we need it. Principle, value, honesty, yon ang kailangan ng ating bansa. Huwag kayong padala sa ayuda. Galing din ako noon sa government. Tinuruan kami ng mga leader namin, i-train ang mga taga-barangay, i-train ang mga kung sino-sino pa dyan ang nangangailangan. I-train sila to stand so that their life will become sustainable. Meron pa yung kasabihan, gusto mo mabuhay ang isang tao, huwag mong bigyan ng isda. Bigyan mo siya ng mga gamit for pangisda. Huwag mo siyang bigyan ng pambili ng isda. Isang araw lang yun. Equip them, make them capable to sustain their life at mabuhay sila ng marangal, hindi nagtitinda ng shabu. Amen? Kung lahat tayo shabu dealer at shabu, ano mangyayari sa bansa? Maglalakad-lakad tayo tapos hindi na tayo magtinda-tinda kasi kanya-kanya na tayo may shabu. Kaya kanya-kanya na lang tayo ng lakdak. We will not allow that to happen. Tama, mga kababayan? Yun. Pinapahiram namin sa inyo si pastor. So what will happen to the kingdom kung si pastor maging politiko? The kingdom can stand before for how many years na instill ni pastor sa aming isipan at sa aming puso paano mamahala ng ayon sa kalooban ng Ama at ayon sa itinuro ni pastor sa amin. Huwag kayong mag-alala sa amin. Ang alalahanin ninyo, ang future ng ating bansa at future ninyo. Ayaw ninyo kay pastor? Nako, you did not give our country, the Philippines, that chance to have a good leader. Yon ang masasabi ko sa inyo. Ayaw ninyo,
Walang mawawala kay pastor. Babalik at babalik sa amin at ami pang palalaguin ang kingdom. Oh. So, punta tayo dito sa PDP Laban. Sino may mga ama sa pamamahay? Lahat siguro, maliban lang yung ibang, wala nang ama. Di ba? Pero, natural na yon, kada household mayroong ama. Ang ama, siya ang tagagabay sa kanyang mga anak. Our father's law, word in our house is a law. Pag sinabi ng tatay no na, uwi ka na ng alas 5 after ng klase, uwi ka talaga, unless mapapalo ka talaga. Kailangan mo mag-straight talaga, mga kababayan. Oh, yung nanay naman, ang nanay medyo, konsentidor yan. Pag nagkasala, mga anak, tatabunan niya o ano-ano. Pero ang tatay, walang tatay na gustong mapariwara ang kanyang anak. Sa ating bansa, mga kababayan, meron tayong mga pambansang ganyan, pambansang bulaklak. Anong pambansang bulaklak? Sampagita, pambansang hayop, kalabaw. May pangbansang ganito, oh. Alam niyo yon? Oh. Pero, hindi natin ini-expect. Nagkaroon tayo ng pambansang tatay. Sino yon? Oh. Yon, si Duterte. Tumayo talaga si Brad. Mayroon tayo. Ngayon, hindi lang siya naging pambansang tatay. Ewan ko anong nangyari. Bakit maraming siyang anak doon sa ibang bansa? Kaya ang nangyari, international tatay. Kaya lang, tayo dito sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng pambansang tatay. Now listen. Kung we respect our tatay, and we believe in him, kasi merong kasabihan, the father is always right. Diba Brad? Oh, yun. The father is always right. Ngayon, wala ditong ating tatay ng bansa. But his voice is shouting and ringing in our ears. Anong sabi niya? Ha? Anong sabi ng tatay? Oh! Sabi ng tatay, vote straight. Ano ba yun? Vote straight PDP. Kaya tayong mga anak ng bansa, pag sinabing straight, huwag ka nang lumiko, huwag ka nang lumiko dito, liko doon. Huwag ka nang mamayabas. Kung ang turo ng tatay, sundin because he knows better than us. Kita ninyo? Oh, ngayon sigaw tayo, Tatay Digong, Tatay Digong, Tatay Digong. Pag hindi mo sinunod ang tatay mo, do not call him tatay. Ha? Matigas ang ulo mo. Gumawa ka ng sarili mong Oh, pag sinabi niyang straight. Huwag ka nang duman dito sa kaliwa, dito sa kanan, or saan ba. Oh, mamaya, masalubong mo pa dyan ng ahas, ditiklo ka. Oh, di ba? Maraming nangangahas ngayon. Kaya dumiretso na kayo. Oh, sinong susundin natin na boses? Tatay Yon. Pag uwi ni Tatay Digong, hindi kayo nag-vote straight, huwag kayo mag-marcha-marcha. Tatay Digong, we love you, Tatay. Oh, yan na, nakikita natin. We love you, Tatay Digong. You can only say you love Tatay Digong if you follow his words. Na tayo may religion, ma-Muslim, ma-Katoliko, or ma-ano,
We believe on a supreme being up there. Naniniwala tayo noon. Anong sabi sa Word of God? Son, pag sinabing son, kasama ang daughter. Son, listen to the advice of your father. Diba? Oh. So yun lang din ang bilin ko sa inyong lahat. Pakinggan natin ang boses ni tatay because he knows better than us when political fight is concerned. Oy, bakit kayo natahimik? Susundin niyo si Tatay Digong? Okay. So yon, PDP straight. Pag sinabing PDP, ay pag sinabing PDP straight. PDP straight. Yun na. Huwag niyong ipagbili ang inyong boto. Panandalian lang yon. We need a sustainable solution sa ating problema. Mantakin mo, mga kababayan, agricultural land tayo, agricultural country. Tapos nag-aangkat tayo ng bigas. Di ba insulto yon? Agriculture is the backbone of this country. Kaya mahalin natin ang mga farmers. Oh, ang nagpag-graduate sa akin, ang ama kong farmer. Alam ko marami kayong farmer dito. Oh, mahalin natin ang mga, ito lang ha, panahon ganin ng eleksyon. Aba, maraming nagmamahal sa mahihirap. Mahal ko ang, may mga paiyak-iyak pa nga eh. Mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang mahihirap. Pagkatapos na nanalo, hindi mo nga makita sa lansangan, ni manang, hoy, mahirap, kumusta na dyan ang iyong, anong tinda mo dyan? Quick-quick? Na hindi. Diba? Wala na, nakakalima. Pero during kampanya, marami ang nagmamahal sa mahihirap. Oo. Pagkatapos ng pagkatapos ng kampanya, aba, ang kanilang bag na noon, Divisoria, ngayon LB na. Alam niyo yung LB? Lumang bag. So mga kapatid, tandaan ninyo, pinapahiram namin sa inyo si Pastor, free. Subukan ninyo at hindi kayo magsisisi. We are not, mayroon pa doon ako nabasahan, ay straight PDP ako, ayaw ko kay Pastor kasi ayaw ko ng religion niya. We are not talking of religion here. We are talking here as one Filipino race with one nation, Pilipinas. Kung ikaw ay matino sa pagiging born again, then be a good born again and be a good Filipino citizen. Walang sa'yo, hindi tayo nag-uusap dito ng religion. Yun ang nagkabahagi sa atin. Let us talk about the Philippines as one nation and let us talk about us as a Filipino citizen. Yun lang mga kababayan, magandang hapon at pagpalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas! PDP! Straight! Listen to the voice of Tatay! So, salamat sa inyo mga kababayan. Pagpalain tayong lahat at ang ating mga puso ay ating patibayin na kahit anong temptation sa atin, hindi tayo madadala. Anuhin mo ang binayad sa'yo na trilyon kung hindi ka naman makatulog sa gabi. Anuhin mo yung trilyon kung nakikita mo nakaano na ang bansa mo. Anong gawin mo sa trilyon? Itamtax mo doon sa dingding ng bahay mo? Para ano? Useless. So yun lang. Salamat sa inyo mga kababayan. PDP!